This meeting is being recorded. Hello, good evening. So let's start the meeting po. Let's put ourselves in the holy presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, thank you for this wonderful evening that we're gathered here today. And as we actually have our last and the fourth quarterly founders expectation setting, we'll be able to check on our deliverables and our objectives if we were able to meet it already. This we ask through the sweetest name of your Son, Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. So welcome to our last quarterly Founders Expectation meeting. And of course, our next meeting will actually be the anniversary already. So magandang gabi po sa inyong lahat. As of the moment, in terms of attendance, siguro I'll just be checking on some of you kung sino po ang nandito at kung sino po ang wala. Um, Wala po si Dinkat. Sino pa pang wala? Sorry po. I-monitor lang po natin isa-isa kasi sana man lang nagsasagot, 'di ba? Ah, wait lang po mga kapatid, check natin. So, si Sir Daniel po ba nandito? Wala din. Si Ma'am Jinky po ba nandito? Oh, wala si Ma'am Jinky. Andito si Ma'am Jupana. Tapos si Sir Joshua nandito. Si Dinkat wala. Si Dinyo nandito. Si Ma'am Marnelly nandito po ba? Ayun. Tapos si Sir Oral nandito po ba? Wala din. Si Ma'am Rosel nagsabi na hindi siya makaka-attend. Tapos si Sir Roy po ba nandito? Wala rin po. Aha. Si Ma'am Ruby, alam ko po kapapanganak lang po niya. Tapos Sir Winston is here. Si Ma'am Rena po ba nandito? Wala rin po. Nandito ka ba, ma'am? Sorry, hindi ko napansin. Ayun. Sige Yes po. po, I'm here present. Check po natin sa mga bata. Si Akasha ba nandito? Wala. Daniel, would you mind telling them to get in? Sure po, sir. Thank you po. Ay, sorry po.
Si Andy nandito? Andy? Wala din? Bakit parang hindi kayo aware sa... Si Arkin nandito ba? Wala din? Sino pa? Si Carl, nandito ba? Nagsabi siya eh, 7 a.m. Sige. Sino si Dorothy Cabañez? Hindi ko siya kilala. Anong role niya? Good afternoon po, Daniel. Sir Jojo. Hi Dorothy, anong role mo? Ako po yung officer in charge on behalf of the Office of the Secretary General since kakabalik pa lang po ni Ate Sophia. Yes po. Okay, thank you for attending. Si Gwyneth, nandito ba? Wala rin si Gwyneth. Siguro Daniel, next time, have the check-in, hindi yung ako pa yung mag-check. Tama ba? Si Hana Malituan. Andito ba si Hana? Ayan. What about si Janelle? Andyan. Si June Christian. Andito ba? Anong role ni June Christian, Daniel? Student Director, sir, ng ECS. Parang hindi ko rin siya napapakinggan. Si Nadine nandito? Wala po, sir. Nasa OJT. Si Justin nandito? Kung nasa OJT, I'll be very happy na magsabi, no? Justin, si Nadine, si Nick, nandyan. Si Oliver, wala? Ayun, sige. So magandang gabi po sa inyong lahat. Let's start with our hindi ko na po sasabihin kung okay pa po bang attendance natin or wala. Kung nakailang meeting po kayong umattend ng quarter, hindi ko na po yun i-check, no? So punta po tayo sa assignment of duties kung tutuusin. Kung babalikan ko naman yung ating executive office, no? Yung mga executive offices like the president, si Daniel naman kasi very active naman yung bata, so wala naman akong problema. Sa vice president naman, natapos na lahat, although may mga inconsistencies pagdating sa mga officers, pero syempre, hindi naman natin makokontrol yun. Kumbaga parang talagang responsibility na ang mahalaga o na talaga ka naming officer, kung hindi ka nag-function ng maayos, problema mo na rin yun. So, yung monitoring naman ni Janelle, it's actually okay naman. Ang naging problema ko lang dito sa secretary, kasi kung mapapansin nyo, hanggang ngayon, ako, I'll be very honest and frank, no? Kasi kauli-hulihan na. Tingnan nyo tong problema natin sa JMAP. 174 messages. Hindi man lang mailagay sa mga label. At yung iba, hindi man lang masagutan. Hindi man lang magpa-thank you. Alam mo, ang dami yung mga sinabihan nung panunumpa, Daniel. Wala man lang kayong nagsabi na thank you very much after nung event. Yung iba kasi, re-reply. Sasabihin nila, I'm sorry, we're not going to help you and assist you. Wala man lang nag-effort on your part na magpasalamat pa din kahit sabihin nilang ang tagal-tagal ko na itong sinasabi sa secretariat hanggang ngayon wala naman eh. Alam niyo kung sino gumagawa nito? Ako din.
Ako naglalagay sa label, ako rin yung alam mo yung ganong bagay na ang tagal-tagal ko nang pinagagawa sa secretariat hanggang ngayon wala pa din. Naintindihan mo ba yon? I think it goes with Ma'am Rosel at saka itong si Dorothy. Dorothy, nagkakaintindihan po ba tayo doon? Anak, wag akong bigyan ng heart. Gusto ko ng salita. Can you open your microphone? Yes po, Sir Jojo. Oo, gusto ko maayos itong email na ito. Lahat sasagutan. Let it be a reason na tayo yung huling magsasalita. Tayo yung huling magpapasabi ng thank you very much. Kahit hindi sila sumuport sa panunumpa ninyo, ang dami yung pinadalhan. Like mga officers ni Senator Bam, nagsalita, hindi man lang nagsalita kayo. Alam mo yon, parang to my end, sorry for the lack of a better term, nakakabastos yun na nag-manage sila to, pero tayo wala nang reply at wala man lang nag-bother on the part of the secretariat. Siguro baka po pwedeng sagutan ninyo yung mga lahat ng email, kasi yun na nga lang ang pinagagawa, hindi pa magawa ng maayos, no? Sige. Now, gusto ko rin maintindihan, kamusta naman ang treasurer? Nakikipag-coordinate pa kayo kay Sir Carly? Sino ang treasurer natin, Daniel? Sinadino, Sir Jojo. Si Nadine. Okay naman. Constant naman yan. Constant naman siya sa akin. Ang concern ko ngayon, madaming gasto sa anniversary. Hindi ko alam kung kaya pa ng pondo natin. So, Nagsabit sila ng proposals and sinabi ko naman na dapat ensure nila yung registration will include all the expenses and meron counting markup or profit compared to Antida for funds. siguro at the end of the day, mag-next meeting tayo for the anniversary. So, yun yung ating i-consider na huling pag-uusapan natin kasi yung budget will actually be a priority factor natin kung kaya pa or hindi na. Ayan. Kamusta ang auditor? Ano nang nangyayari? Kamusta yung mga feedback natin sa mga events? May nangyayari ba? Sinong auditor natin? Daniel? Si Arkin po, Sir Do. Arkin, kamusta yung mga result ng ating mga, let's say for example, yung panunumpa ninyo, ano nang nangyari? Good Ano evening nang po, result ng Sir report na George. yun? Okay naman po yung result po nung sa panunumpa po, Sir Jojo. Naisan ko na din po yun sa GC ng auditing po. Yung narrative po, okay na rin po. Nagawa ko na po. So Daniel, sana nakikita ko kung anong mga pagkukulang, ano dapat i-improve para next batch alam natin kung paano i-endorse. Bukod sa panunumpa, ano pa yung dapat na tinatrabaho ni Arkin bukod sa panunumpa? Na Sir, as of now, wala pa naman po. Kasi, ay nga po, more on the audit and sa evaluation po talaga sila, sir. no, I'm thinking about ano pa ba yung mga national activity nyo na trabaho dapat ni Arkin? Like for example, yung mga, what about Arkin yung mga membership caravan? Natutulungan mo ba yung mga auditor doon? Sa ano po, sir, sa mga regional po, may iba pong nagme-message sa akin, nag-a-ask lang po sila regarding sa mga template and paano po ilalagay doon sa mga transparency and liquidation report. Can you check on the evaluation na pinapagawa natin sa kanila sa regional? Siguro i-monitor mo yan. Siguro yun na lang yung i-request ko from your office na ayusin yung mga evaluation ng lahat ng membership caravan. Kasi itong anniversary, siniksik na naman lahat. Minsan kasi ang nakakalungkot dito, sinisiksik natin lahat sa last quarter na ito na naman yung mga pangyayaring lahat dito na siniksik lahat kasi hindi na spread ng tama. So kung planning lang, ayan, siksikan na naman tayo sa last quarter. Ay nako. Anyway, so siguro let's talk about, ito na pala yung President Team. Anong tawag dito? So yung circle ng President, nagawa mo naman yan. Daniel. Sige. Kamusta ang Comelec? Ano nang nangyari?
Ay sir, sorry po, medyo masama na pakiramdam po. Okay naman na siya sir, fina-finalize ko na lang talaga yung iba pong, mga articles po dun sa COMELEC code sir, ta's papa-check ko na lang din po sa inyo para makapag-move na po. Then sa mga alumni po, okay naman na sir, may nakausap na po kami. Waiting na lang po sila sa final date para kung makakapunta po or hindi sir. Sinong tatlong alumni ang nakuha natin? As ngayon sir, ito wait lang sir, hanapin ko lang po yung names nila. Pakibilisan. Ay wait lang sir, sorry po. Pagka nagsasalita sa akin, pwede bang wag lang sabihin okay? Kasi hindi ko naman naintindihan kung ano yung okay doon. Like for example, tatlong alumni, paano naging okay kung hindi mo kilala? So, gusto ko talaga pangalan para alam natin. Ayun po, sorry sir. Ang nag-ano pa lang po si Ate Shanelia Ambao po. Sino pa? Si Kuya Yuan Marquez po. Sino pa? Tapos isa sir, wait lang sir. Di pa po naglo-load sir. Pero meron na din pong isa sir. Wait lang. Sorry sir, later na lang po pala. Hinahanap ko pa po. Sorry po, naglalag lang. Yan okay. Kasi hindi mo nga kilala eh. Nakuha? Ayoko nung ganong klaseng sasabihin sa akin eh, okay. Kasi hindi mo naman kilala. Paano nangyari yun? Sinong advisor dito? Ha? Si Doc Quendion po, Sir Doc. Ayun. So, Doc, pakiayos na lang po dito kung kamusta po yung constitution ng composition ng COMELEC. Actually, to be honest with you, pagdating sa constitution and bylaws natin, wala talaga. So, ang nangyayari, laging Office of the President, Chairman of the Board of the Trustee. So, ngayon, i-involve natin yung alumni kasi gusto po natin itong pagkuha ng officer, alumni na po talaga magka-handle. Anyway. So, Noted noted po, Sir Joe. thank you, Sir Winjon. Dito sa Vice President, so kung ang problema ko lang dito kay Janelle ay yung talagang sustainability ng mga officers. Napansin ko lang, like for example, sa East Manila, nabigla na lang ako na lahat ng officers ng East Manila ay NU Fairview. Sabi ko, ba't di nabigyan ng chance? Kaso daw, hindi naman nagtatrabaho yung iba. So sabi ko, kasi ang dami namang school sa Quezon City. Bakit yun lang ang nabigyan ng opportunity? I'm not against NU Fairview. Ang akin lang, hindi siya well representation ng East Manila. That's what I'm after. Ngayon, parang nagulat na lang ako na nag-upload sila July. So, ibig sabihin, yung mga terms of office ng mga offices na yun, tiga-4 na lang na buwan. So, yun lang. Siguro, let's have also the representation of all the member schools especially. No? So, eto sa secretary, mukhang may problema ako dito kasi hindi sila nakikinig sa akin. So, I don't know kay Dorothy kung paano yung gagawin ang paraan yun, pero yung simpleng request ko na ayusin yung email hanggang ngayon, umabot na ng 3 quarter, 9 na buwan, walang nangyari. I'm sorry Dorothy, medyo point blank ako magsalita. Sa treasurer, kung okay naman, so kay Sir Carly naman yan, and then sa auditor, wala akong nakikita ng report kung tutuusin. So sana man lang magpanunong pa, Sir Joe, ito po yung nangyari, tapos wala na. Now, let's go to the terno kung tutuusin. Sino may handle ng JLIS, Elron? Hello po, Sir Josie. Nadine po. Sure. So, yung JLIS, okay na yan, Nadine, wala nang problema. Okay na, Sir Joe. Napapag-check na yung proposal for James. Siguro, we'll have a separate meeting na rin dyan for the anniversary. Oh, by the way, everyone else, kung makikita nyo po, gumawa na po si Elron ng FB page natin about ESCRT. That's the Student Tourism and Hospitality Education Research Conference, wherein meron po tayong 5 region. That's the North Luzon, South Luzon, Visayas, Mindanao, and NCR. So, magro-roll out na po siya ngayong August hanggang September before our anniversary. Baka lang your school can also attend or participate. So, per region po, we're getting the top 2, and the top 2 for each region will be competing po sa anniversary natin, no? So, yun po yung ating ginagawa para po talagang it's a,
it's a National Research Student Congress po kung tutuusin. So far, it's ongoing naman po. Nakikita ko naman po yung ginagawa. So just to let you know about how the third committee is actually doing, no? With regard to compliance and standards, kamusta ang update natin dito? Christian? Nandiyan ba si Christian? Yes po, sir. Ang existing natin is TP, ano pa anak? Nalagdagan po tayo ng array, sir. Remain po yung 4 na yan. So HDRAP, TP, ARISE, at saka NYC? And yakap, sir. ARISE at saka ano pa nga isa? Yakap. Yung YAKA. Yes, sir. Sige. So at least okay na yan. Hindi naman tayo porke dadamihan natin. At least yung mga within the grasp lang natin, okay na. No? So, ang akin lang yung at the end of the day, meron tayong mapapakitang na-involved, no? So, dito sa Community Industry Engagement Meet, ano na nangyayari sa produktong lokal? Hello, Nick, andyan ka ba? Para nakita kita, ano na nangyayari sa produktong lokal? Yes po. Audible po. Oh yes. Good evening po. Dun sa produktong lokal po, yung sinend ko rin po sa inyo, sir, na proposal po yung magiging final na gagawin po wherein sa online na rin na lang po siya since maging conflict po yung sa participants nung sa Kailan ang target nyo ng produktong lokal? sa August po sana, sir, August 28 po. August 28, that's practically 1 month before. Wala pa ako nakikitang promotional materials on your end. Working na po kami sa promotion materials kasi katulong ko po. Pag sinabi ko kasing wala ako nakikita, pag at sagot mo lang sa akin ay working, wala pa rin yun. Nakuha mo? Yes po. Hanggat wala ako nakikita, that means walang nangyayari. So I hope you can do something about it. Ha? Post. Kasi the other areas, yung community involvement, yung nangyari lang sa JRU, wala na nangyari. Dito sa professional engagement, wala din. Tama? Mm-mm. So siguro, your team, I don't know. Kung i-assess ko yung team mo, hindi pa masyadong okay. Actually, wala talaga. Isa pa lang nagagawa mo based on the expectation. Oh, lalo naman dito. Sinong in charge ng ECS? Daniel? Si June po, sir. Andito ka ba, June? Good evening po. June, ano nang nangyari sa team mo? Wala ako nararamdaman sa team mo. Tama ba? Sir, bali meron na po kaming proposal po para po sa unmute. Katulong ko po dyan si Justin po. And then dun po sa E-Games, we already have a proposal na din po and we're currently working po para po sa PubMat para po ma-release po ngayong buwan. Again, tinan nyo, ang ginawa nyo lahat, siniksik nyo lahat ng last quarter. So sasabay pa kayo doon sa anniversary na piniprepare natin. Pati itong produktong lokal, sumabay pa rin sa anniversary natin. So ano to? Para lang kayong gobyerno na nagmamadali sa last quarter para ubusin yung budget. Pagka ganyan ang pananaw ninyo sa pagiging leader nyo, hindi maganda yan. Kaya nga sabi ko kay Daniel, lahat i-monitor. Nasaan na ito? Ayan, siniksik nyo na naman lahat sa last quarter. O sana naiintindihan niyo yung mga ganyang gawain ninyo na ang imagine mo ha, 3 quarter ang nagdaan June. May nangyari? June, may nangyari sa 3 quarter from your team? Wala pa. Exactly my point. So hindi mo ako masisisi if I have to call on your attention. Tapos isisiksik mo lahat ng last quarter. Eh di sana kung yung first quarter, inayos mo yung unmute. Second quarter, yung e-games. Third quarter, yung culture. Eh di hayahay ka na ngayon. Eh wala, siniksik mo lahat sa dulo. Ganyan kayo magplano? Ha? Siguro you have to check your leadership style, June, kasi hindi ko rin gusto yung lahat isisiksik mo sa dulo. Kita mo, sumasabay ka pa sa anniversary.
Andy, kamusta yung pinapagawa kong membership sa inyo? Yung sa, by the way, gagawin po natin na ang lahat po ng member na school, bibigyan po natin ng award, yung mga JMAP Leadership Award. So, ano nang nangyari doon, Andy? Kamusta? Hi, Sir George. Good evening. So ayun po, currently we have a few nominees na. Nakapag-send na po rin kami ni Daniel ng mga certs. Yung sa... Wait. Nak, hindi tayo ang magno-nominate ha, yung sila- school. Kung sinong in-advise ng school, di hindi term yung nominate. Tama. Yes po. Bale, ayun po. So, nakapag-send na po kami ng mga certificates sa mga na po. For the record, ilan ang membership school natin? Ilang schools na meron tayo for membership? We currently have around 50 na po, sir. 50. Opo. So yung 15 yun, nasenda na natin ng email? Yes po. Kaso some emails po are not Working anymore? either not working or they don't exist. Di ang gawin mo, itap mo yung mga batang assigned dyan at makipag-coordinate ka dun sa mga dean ng mga 50 schools na yon. Kasi we want to reach out to them kasi we're going to give a JMAP Leadership Award. Pero ang magde-determine noon yung school na, hindi tayo. Kasi ayaw natin ang issue dyan. Baka mamaya sabihin, bakit tayo? Di ang gagawin natin, bibigyan lang natin ng award. Pero syempre, ang criteria natin doon, number 1, sana JMAP member. Talagang nag-profess talaga siya ng leadership. Ganun ang gagawin natin. So far, may nabigyan ka na ba? Yes po. 2 schools? Two schools pala nag-respond. Yung isa ay? Opo. Ayun nga po, yung iba po, wala talaga po silang response. Even though na bigay ko na po rin yung leadership award and yung criteria sa mga ibang students po, wala rin po nakukuhang reply. Ang maganda, may prueba tayo na nag-reach out tayo sa kanila. So, siguro, we will intensify this kind of thing sa susunod na membership na lahat ng eskwelahan, pagka institutional membership, may award ang JMAP na JMAP Leadership Award. Isend natin sa kanila, pero sila na yung bahala mag-award kung sino po yung magiging. Basta ang pinakang criteria natin, sana po ay JMAP leader, ay JMAP member, talagang may leadership. Hindi naman porket sa JMAP lang yung leader, hindi naman. Dapat leader din siya sa school, kung pwedeng religious, pwedeng civic, pwedeng pong political. Bahala na po ang school. Basta ang atin lang, sana JMAP member po siya. So for every school na magme-member sa atin, every graduation, ganun na po yung gagawin natin. Kasi kung alam nyo po yung ginagawang style sa mga accountant, like for example, SGB Company Award, mga ganyan. So we're gonna be doing the same thing for JMAP para lang po mas strong yung presence natin at dagdag na rin feature para maging institutional member po kayo. You can actually parang you can actually select kung sino po ang ating JMAP Leadership Award for the graduating batch. So ganun po yung ating commitment pag mga institutional member. So probably next year we will have to intensify that every year all the institutional member will actually have can give an award to a student, no? So okay naman tayo sa certificate. Kamusta ang merchandise ninyo? Ano nang nangyari? We already have forms na po, sir. As far as I know, closed na siya. So we will be proceeding na po with yung mga majority na nag-vote sa poll and then makakapag-produce na po tayo before the anniversary. Parang iniisip ko, ganun ba katagal para mangolekta ng payment? Parang iniisip ko, ang tagal naman. Alam niyo, nahiya ako ng konti. Alam niya ni Sir Carly. Kasi pagpunta ko sa isang event, I'm representing JMAP doon sa Project Travel. Wala akong magamit na jacket man lang na represented by JMAP. Siguro it's high time also kung kaya pa jacket, no, kung tutuusin. Kasi pag jacket, pwedeng ipatong na lang. Oo, kasi kung t-shirt, mahirap din naman kung t-shirt. At least pag jacket, kahit anong suot mo, may jacket ka. Actually, yung mga jacket ko ng part, ng TV, nasa kotse ko lang, hindi ko na tinatanggal. So, para pag may function, alam ko na kaagad yung kukunin. I don't know, Andy, kung kaya pa, o di
tayo pa, ay Diyos ko. Eh kung t-shirt nga lang, pahirapan tayo, yung jacket pa kaya. Pasensya na kayo, hindi na yung sagutin ng organization yung ating mga jacket at saka t-shirt. Hindi po kakayanin natin talaga yun. Kung aasa lang po tayo sa membership, hindi po natin kakayanin. Kamusta ang alumni relations? Ayun po, for the alumni posting din po, only some are replying din sa akin, kaya I'm thankful na nakapag reach out po si Dane for the alumni relation. Kasi, pero I'm bit of the doubt work nila. We will have also the office na alumni. I-settle mo yan ngayong anniversary para ma-launch din natin na we will have the officers for the alumni para alam nila kung sino yung officers ng alumni para alam nila may responsibility pa rin sila, no? So i-set natin yan sa kanila para kahit papano we still have their commitments. Kasi katulad sa GC natin, nararamdaman ko parang ano lang sila parang nagkakahiyaan, no? So siguro we will have the alumni relations officers na sabihin mo, mag-chat ka ngayon that Sir Jojo is actually requesting for us to have the set of officers, no? So, ganun ang gagawin natin sa kanila para may sense of responsibility pa rin itong mga alumni natin. Anyway, Hannah, how are you doing with stock? Kita ko matindang dito si stock. Okay naman po. Every time po nag-response naman po siya. So ano na nangyari sa primer, sa industry award, sa branding of our brands? May natatapos ba kayo tungkol dyan? Last quarter na. We do have the primer na po and the branding of our brands po. Sa marketing side na po namin siya ilalagay. Biniliwait lang po namin with the PIM po kung ano pong mga strategies yung i-implement natin sa mga social media. Yung primer, hindi yan lang para sa atin. Yung primer yung binibigay para makakuha tayo ng mga sponsors, like we can have marketing kit, yung mga ganon. Kaso wala naman ako nakikita. Na-distribute nyo ba yung primer? Na-distribute ba yung marketing kit na sponsorship package? Hannah? Hindi po so far. Di sayang lang yung ginawa ninyo kung hindi rin naman pala siya madidistribute. Yung industry awards, kaya nyo pa ba yan? Isisiksik na naman sa last quarter? Last time ko, inap ko po yan kay Guay, pero wala pa rin po response mo sa inap ko po. Bakit kay Gwyneth mo aasahan? Ikaw dapat ang nag-head niya. So in other words, hindi nyo na yan kayang gawin with regard to the industry awards. Kasi kung may metrics tayo, anak, huwag ka magagalit. Mukhang walang ginawa yung committee ninyo. To be honest with you. Sorry kung ganun ako ka-point magsalita. Kasi last quarter na, wala akong naramdaman on your part. Kung busy ka sa pagtulong sa ibang activity, sana kinoconsider mo rin yung team mo. Ano ba yung nagawa ko na sa team ko? So, siguro, you have to check on, wala ako napapakinggan on your part. Sa totoo lang. Siguro you have to look into this. Justin, yung website ba, may nangyayari? Nakakausap mo ba si Sir Leo Lintag? Nandyan ba si Justin? Na-update mo ba yung website man lang? Huwag ka magagalit anak, pero isa ka pa rin sa mga grupong hindi ko rin maramdaman. To be honest with you. Kaya sabi ko, itong grupo, wala akong naramdaman sa grupo. To be honest with you. I'll be very honest about your deliverables. Wala akong naramdaman sa grupo. I don't know if you can still catch up. Hindi ka tumakbo para lang masabing naging national
student organization ka. I'm not only talking to Justin, even to Hannah, even to RK. Kung naramdaman from your end, kahit anong deliverables. Si Gwyneth, nandyan ba si Gwyneth? Sir, wala po ata. Nandyan ba si Nasa Gwyneth? OJT po ata si Ate Guay. Sinong advisor ni Gwyneth sa external Si relations? Ryan Solomon? Roy po. Wala din si Sir Ryan. For the information of everyone, galing po ako ng ICRTH 2026. Meron kasi itong segment pala. I don't know if you've heard about SIRA. Ito po kasi yung Southeast Asian Research Association. Meron po silang youth. May youth division po sila. I was able to talk to Dr. Hiram. Sabi ko, Doc, ang problema nga lang dito, research lang research lang talaga yung pag-iibayuhin natin dito. Kasi iniisip ko, we can go as big as ASEAN. Kaso iniisip ko din, parang masyadong malaki yung ASEAN. Pero okay lang din naman. Kasi ang JMAP naman, hindi lang tayo research talaga eh. Kumbaga, we're talking about the entire welfare of the tourism and hospitality. Ang pinakang ko lang dito, to be honest with you, wala pa naman akong connection sa tourism minister. Aasa lang ako sa Taylor's University kasi kilala ko sila sa ATRA. Sila kasi yung may connection talaga, may direct relation siya sa ASEAN. Although si Dr. Hiram, meron din. Pero kasi kung mag-start tayo ng level ng SIRA Youth, kasi established na yung SIRA Youth, yun nga lang, ang nangyayari sa kanila, tuwing conference lang. Ang sabi ko kay Dr. Hiram, nung huli kami nag-usap sa Malaysia, sabi ko sa kanya, Doc, siguro it's high time that we have to reorganize and put an organization for the SIRA Youth. Kasi wala eh. Yung ang nangyayari lang, halimbawa may conference kami, katulad dun sa Malaysia, pinapunta lang yung mga senior high school students na private schools sa Malaysia na malapit sa Miri. Sila na yung attendee. Tapos sila na rin yung iniisip ko kung may youth factor talaga ito na on the side, ICRTH professional, ICRTH yung maging doon. Kumbaga, lead, that is something appealing to all of you. Pero kasi, ihahabol ko to sa last quarter kung tutuusin. Kasi ang balak namin doon ni Gwyneth ay tingnan namin yung ASEAN. Although naka-identify na kami ng 5 schools at 5 organizations, nakakalungkot isipin, wala pa lang student organizations ang ibang bansa na national na kasing laki ng katulad sa atin. So baka tayo pa yung magpasimula na, baka gusto nyo magkameron ng national student organization sa mga bansa ninyo. Pero just the same, hindi rin natin kasi alam yung kultura nila. Like for example, sa Malaysia, may napapakinggan akong hindi pala okay yung relationship ng mga private sa public schools. So medyo mahirap yun. Unlike sa atin, although we are competitors in our own way, pero pagdating sa mga ganitong klaseng advocacy, hindi naman naiisip yun, yung private at saka public. Sa Malaysia, medyo prominent yung gano'n, kung tutuusin. But that's just the same thing. Kung hindi man ASEAN or SIRA, I'll take another talk with the external relations affairs with Gwyneth. Kasi baka mamaya, nakita ko kasi yung possibility yung SIRA Youth, the Southeast Asian Research Association, for the youth talaga siya. Para, madali tayo makapasok. Kasi, identify ko na yung mga deans eh. Oo, nagkameron kami ng Academic Leadership Council meeting. So, it is well represented. Yun nga lang talagang they even extended to Australia na malayo na sa Southeast Asia. Pero, siguro madali na lang ito. Siguro we can have an initial talk with Dr. Hiram kung paano natin ito gagawin with them, no? So, i-recalibrate lang natin kung hindi man ASEAN, then we can have SIRA Youth already, wherein JMAP will be the forefront. Although, natuwa na si Dr. Hiram, so nabigyan ko na siya ng feedback about this one. So, I think matutupad na natin, one of the vision kasi of JMAP is to go global already, na ma-recognize yung JMAP na
globally recognized student organization. So, we will take the lead into this. Ang akin lang kasi mas nadalian akong i-access yung Sira Youth kesa mag-ASEAN kasi medyo government na yung titirahin natin sa ASEAN eh. So, nung makita ko yung possibility ng Sira based on my last conference, so nakita ko yung po pwedeng gawin natin yung ganun. We'll update you. Ang goal namin dito ni Gwyneth ay matapos din ito at ma-launch din ito during the anniversary, no? So, piniprepare ko lang yung paano yung memorandum of agreement natin with Sira kung paano tayo magiging alay. Alam niyo na, fees and all, hindi ko pa alam, no? Ayan. Itong grupo ni Gwyneth, gumagalaw ito kasi namomonitor ko to. Sa training and development, I think sila Carl may ginagawa. Carl, kamusta grupo ninyo? Andyan ba si Carl? Nagpaalam yata sa akin si Carl. So, yung The Apprentice, siya yung bahala doon, ano? Itong achievement certification, wala pa to eh. Niluluto pa to hanggang ngayon. To be honest with you, when I approached the Junior Achievement Certification Program, dito papasok dapat yung micro-credentials. So, it's a partnership between JMAP and JA Philippines. I don't know if others are aware, no? Hanggang ngayon kasi, inaano pa, dinadraft pa yung module kung paano, eh syempre hindi ko naman control, hindi ko rin siya ma-follow up kasi sila yun eh. Kumbaga ano lang tayo, ano lang talaga tayo, like micro-credential lang tayo. So, yun yung mga, although hindi ko naman to, I will not take it against Carl, pero yung apprentice na gagawa naman ng paraan, no? And then, of course, ito sa Akasha, wala namang problema. May social media, may press release. Ang ano ko lang dito, kamusta ang lakbay? Ano nang nangyari? Akasha? So, meron na po yung nakarang last meeting po is may pinakita na po kayo. Meron ka na bang organizational chart for lakbay like editor-in-chief, associate editor, managing editor, meron na? Meron na po ako, sir. Balik, isang apprentice ko po siya. Then meron other apprentice from other region po. And ang ginawa ko po is sa apprentice ko po pinahandle yung lakbay. And currently po, ang last update niya po sa akin is gathering na daw po siya ng contents for it and para makapag-start na po sila ng writing. Kaya mo ba yung i-launch sa anniversary din? Baka ba kahit flip page man lang? Alam mo, hindi ako nag-expect ng mga 10 to 15 to 20 pages. Kahit man lang mga 3 to mga 6 pages ng lakbay. Ako nga I'm expecting kahit biannual or quarterly man lang ng lakbay. Alam mo yon, ako nga iniisip ko, kung lahat ng pinupost nyo sa social media, you're putting it also in the newsletter, okay na yun. You don't need to, kumbaga, ang mangyayari sa lakbay will be a compilation of what you guys are releasing also. Diba? Kasi ano po, nangihingi na lang po sa accomplishment report for lakbay. Then mag-start na po siya sa kasunod na po. Sila dalawa po magsunod sa per quarters. Then kaso, yun na po. Kung hihintayin yung accomplishment report, dapat lakbay in itself should take the initiative. Ano bang nangyayari? Kasi kung hihintayin mo yung, kita mo nga, yung ibang committee hindi na gumagalaw, hihintayin mo pa ng accomplishment report, edi wala rin mangyayari. Correct? Tapos, ang inaano ko pa dito, kung i-release natin yung lakbay ng 4th quarter, wala na rin saysay kung tutuusin. Ang mangyayari niyan, parang it's an annual na lang. Kumbaga, annual report na ang mangyayari. Hindi na siya on a quarterly or by ang tawag dito, yung 2 beses na lang sa isang taon. Kasi kung ilalabas mo yan ngayon, it's too late, no? Kung tutuusin. So, ang gawin na lang, hindi parang annual report ang lakbay, kahit man lang isang deliverable. Nakuha mo ang Akasha? Kamusta ang media relations? May nagagawa ba ang team ninyo sa media relations? Meron din po kontakin mo ito. Pati yung sa TikTok po na
approval na lang po and meeting request na lang po kami by today po. Kasi like for example, wala akong nakikitang, sir, we have TikTok already, we have Inquirer already. Wala akong nakikitang ganun. Anyway, so itong lahat ng committee, pati mga national offices, let it be a wake up call to you. Yung last stretch ng quarter na ito, siguro before tayo maghiwalay kasi isang taon na naman nagdaan, will actually be your point of not naman proving yourself but determining your role, no? Sir Carl, yes po. Sir, remind ko lang yung sa top 10. Yung for top 10 HM student organization, parang wala pang proposal yata. Okay. Sige po. Actually, yung other matters ko will be the update for the anniversary, no? So for everyone's knowledge, Daniel, anong date nga ulit? September, ano ulit ito? 16? 16 to 19 po. 2026, no? And this will be at NU Dasmariñas, Cavite. So, uunahan ko na po kayo ha, kapag ka po may committee po assignment po tayo, yung advisor po as much as possible, we're expecting your presence, no? So, yun po yung ating role dito kung tutuusin. What will happen on September 16, just to let you know, hindi naman po lahat kayo ay expected, pero yung iba lang po. Daniel, can you tell me, September 16 is a Wednesday, tama? Yes po, Sir Jojo. What's gonna happen on September 16? Wait lang, sir. Open ko lang. Nakalimutan ko lang. Check ko lang din, sir, sa main poster natin. Since meron na din po. Wait lang. Pakibilisan. Alam mo, ikaw, hindi ko maintindihan sa'yo. Pag J-list yan, Jojo, J-list. J-list. Ano pa? Tsaka hindi apprentice. The apprentice po. The apprentice, di ba? Halalan po. 17. Marami ang 17, di ba? Ano pang gagawin? Tuloy ang J-list dito, apprentice, ano pa po? Halalan, sir. Esther, tama? Yes po. Tapos, may top 10, yung sa top 10 series po na isang, ano po nila, face-to-face po, nagaganapin. Yung top 10, both the students, organization, and advisor, tama? Yes po, sir. So, lahat siya mangyayari ng Thursday. What's going to happen on a Friday? Sa Friday, Anniversary. opo, sir. So, we have a series of talks, di ba? Opo. Yung Mr. Needs, ito din. Launching lang naman, di ba? Or kinabukasan ng lahat? Kinabukasan po, sir, lahat based po dun sa tweet, ano natin. Tapos yung awarding, iba-iba. Opo, sir. So, September 19 will be the awarding, no? Tama? Yes po. Opo. Awarding. So, lahat ng awarding mangyayari ng Saturday. Hindi ko na maalala. So, this will be the highlight ng September 19. Yung fellowship ba? Saan natin ilalagay? Sa Friday? Sa nilagay niyo sir sa Friday, tapos yung Mr. Ennis po ay sa Saturday po lahat, sir. Yun po yung nasa ano natin, PPT, sir. Kasi iniisip ko, kung magpe-fellowship ka ng Friday at bangag-bangagan kayo, baka magsimula tayo ng Saturday, late afternoon na, or afternoon na talaga. Sige, balikan na. Yan. So, just to inform everyone, in 2026, mauuna lang po tayo kasi ang World Tourism Day po will be on September 27. However, ito pong 16 to 19 ng September, consider po natin yung availability po ng venues ng NU Dasmariñas. So, yan po yung ating gagawin kung tutuusin, no? Ayan. So, meron na rin pinatakbo din po natin yung mga regional advisors natin pagdating po sa ating mga
activities, lalo na po dito sa Esther, no, nating national conference po siya kung tutuusin. By the way, mga kapatid, baka naman po pwedeng maglambing na pwede po bang may padala tayong mga representative sa J-list, sa apprentice, sa halalan, sa Esther, sa top 10, ano naman to. And then of course, syempre yung Mr. and Miss. May mga target na numbers din po kami. Ako, I guarantee you, yung Mr. and Miss, hindi po siya yung iniisip ninyong pageant talaga. Ang pinakang gusto natin sa Mr. and Miss is actually corporate icon. So, hindi po siya mag-gown, hindi po siya magna-national team, walang gastusang magaganap. So, actually, ang categories lang dyan is casual Friday, semi-formal, at saka corporate attire. Yun lang. Yun lang po yung papadamit ko sa kanila. Ayoko po ng mga gown, ayoko po ng mga theme, ayoko po ng mga sportswear. Hindi po ganun yung takbo ng Mr. and Miss natin for JMAP. So, everything will be corporate po. So, kung gastos at gastos, siguro makeup lang, pwede pa manghiram. But again, no, sabi ko nga kina Damian, ayoko nung naka-gown na parang ballroom. Sabi ko, hindi naman pwede yung ganyan, kaya nga corporate attire eh. Saan ka naman nakakita corporate attire na naka-gown? Wala naman, di ba? Saan ka nakakita corporate attire na naka-tuxedo yung lalaki? Wala namang ganon. So that will actually disqualify already the candidate. Kaya nga sabi ko kay Hana, you have to be very strict with their attire. Kasi kung nakita ko nakatoksido yan, wala namang corporate attire na nakatoksido. Tapos saka nakakita ng corporate attire na nakapula. Hindi naman to debut, di ba? Oo. So, let's be very strict on how we actually present ourselves also to the public na ayoko ng typical na beauty pageant. Although I'm not against beauty, I'm a fan. No, ang akin lang, bigyan natin ng konting branding yung Mr. and Miss. That this is actually a corporate icon. Hindi ito yung may national wear, may theme wear, may sportswear, may bikini. Ayoko ng ganun. So, baguhin, ibahin natin sa Mr. and Miss na ang focus natin ay corporate icon. Baka kasi ganun ang maging release sa mga eskwelahan ninyo. So, akin lang, baka lang we can actually entice people, no? So, it's already an hour. Again, ayoko ng mahabang meeting. Kung may comments po kayo, suggestions, ang kailangan ko lang po ay tulong. Tapos, siguro advisors, I would like to believe, last stretch po natin ng quarter. Sana po may input man lang tayo sa committee natin, sa ating mga expectations, para naman kahit paano ay masabi natin we were able to accomplish something, no? By the way, for the advisors, huwag kayong magagalit sa akin. Hindi ko makuha yung level of commitment. May isang taon pa po tayo. So, hindi ko po alam on how things are going for us. Pero siguro I will talk to you separately. Para lang naman alam ko kung tutuloy po ba tayo o hindi. Para rin po alam ko yung level of commitment na po pwede natin ilagay. Kasi to be honest with you, hindi ko po maramdaman yung iba, hindi ko naman nila lahat. Pero kasi kung isang taon ko ilagay yung ganong klaseng level of commitment, wag naman. Maawa din kayo sa akin, maawa din kayo sa organization, maawa din tayo sa mga bata. Kasi ang nangyayari, pag hindi pa kayo nagpa-function, sa akin po bumabagsak. Alam ko, yung iba sa inyo talagang sapilitan ko lang na maghihila. Pero sana makita din natin kung paano tayo makakatulong. Alam ko na yung iba sa inyo napakiusapan ko lang. Pero at the very least, please show me naman your level of commitment. Ano po, para naman kahit papano, makita ko naman na your mere presence, nandyan po, tinutulungan mo yung attend man lang ng meeting, quarterly na nga, hindi ka magawa. So, yung mga ganung bagay, I think that will add value also on how we can actually do, strengthen and sustain our level of commitment with JMAP. Again, yung JMAP talagang hindi siya biro, no? Hindi siya classroom type lang na organization. It's a national student organization. So, kung meron naman po tayong sasabihin na ka-competitor, again, hindi ko naman nililevel yung sa atin. But I truly believe tayo yung pinakang active sa lahat ng national student organizations. At ayoko rin malamdaman ng iba na tayo ay pang-conference lang.
no? Ayokong isipin nila na nandito lang tayo for the conference. So siguro I will have a separate tone with each one of you. I will appreciate also your konting message sa chat box. Alam nyo, hindi ako mahirap kausap. Magsabi lang kayo, madali akong kausap. I will truly understand kung lahat naman tayo busy, kung tutuusin, no? Sabi ko nga, kung busy at busy lang, edi pare-pareho tayong busy kung tutuusin, no? So, yun lang. I'm sorry if I have to end that way kasi sa mga kapatid, sa totoo lang, medyo nararamdaman ko na parang ako na rin lahat, no? So, siguro, baka naman pwedeng to extend a little time with the students kasi yung mga bata naman, I still believe, no, kung lagi ko napapakagalitan si Daniel, I still believe mas okay na yon kesa sa totally walang ginagawa. Siguro medyo tough love lang the way I appreciate things. Alam ni Daniel, mas gugustuhin mo ng pagalitan kita kesa hindi kita pinapansin. So, ako I truly believe wag naman lalaki ang ulo ng mga bata. Masipag po sila, konting pokpok lang siguro. Siguro tulong din tayo as advisor, no? Paramdam natin sa bata that we are truly an advisor to them. Ang mga bata kasi pagka dumidiretso sa akin, iniisip ko, hindi kayo nakausap. Otherwise, hindi niya dadaan sa akin, no? So siguro let's maintain also our communication with our students kasi masisipag po sila. The way I look at it, ayoko lang lumaki ang ulo ng mga yan kasi yung buong batch naman nararamdaman ko gumagalaw. Yun nga lang, medyo delay lang ng konti. Daniel, kung napansin mo, siniksik mo na naman lahat sa last quarter. Ay nako, hindi na natin na perfect yung ganon. Siguro, that's for take up natin for next batch, no, ng mga estudyante. So, election na naman po tayo. The advisors will stay. So, usap na lang po tayo personally. Kahit chat po sa chat box, wala namang problema sa akin. So, if your committee is involved po sa next meeting, yung next meeting po natin will actually be for anniversary na kung tutuusin. So, if I have to look at the calendar po, mas gusto nyo ba ng Sunday or Saturday po? Daniel, what's your preference? Siguro Saturday na lang para hindi natin nagagalaw yung Sunday ninyo with your family. No? Sige. Wala naman akong gagawin ng July 25. So, yung next meeting natin will actually be for the update ng anniversary. Anniversary update na lang po ito. So, kung kasama po kayo sa Pagdulaw 2026 na group chat, then I will be expecting po your presence, no? So, let's have it on July 25, 7 p.m. online for this particular purpose. Daniel, kailan pwedeng pumunta ng NU Dasma? Sir, anytime naman po, magsabi lang po kayo at least mga 3 days prior para makapag-ano po kami ng visitors pass and firma po ni Dinlanda. Sige. Siguro it will be better pagka para kahit pa courtesy call man lang sa NU Dasmariñas. Titingnan ko kung kailan yung schedule pero i-follow up mo sa akin kung kailan to. Pero gusto ko andun si Dean Laila and the rest of the admin sana para makapagpasalamat man lang ang JMAP. So, yun lang naman yung next meeting natin kung tutuusin. And if you are free, please feel free to join me with regard to NU Dasmariñas courtesy visit kung tutuusin. Ayan. So, at this point in time, kindly block your September 16 to 19. I'm not expecting naman na 4 days nandiyan kayo, pero ako medyo yung 18 and 19 talagang kinose ko na yan. Oo. Meron lang akong isang congress na atinan, whether it's, ano ba sabi ko, Daniel? Magpe-present po ako ng, syempre may kliyente po ako na research. So, unahin ko muna yun kasi may pera dito sa JMAP, gastos lang ito. Pasensya na kayo. So, may presentation po ako sa isang kliyente
and it will be presented in their PR Congress. If you happen to know the Public Relations Society of the Philippines, kliyente ko po sila for research. So, tapos na namin yung research, nagagawa ko ng paraan on the site, kinakaya ko pa naman, natuwa sila sa data, gusto nila mag-present din ako sa PRSP. So, sabi ko, ay di sige, client naman. So, anyway, so I think it will be on the 17th ako mag-represent. But sabi ko nga, kung umaga naman ako nandoon sa PRSP, edi sa hapon, babalik na po ako ng Enidasma. So, ganun po ang gagawin ko. Anyway, so magandang gabi po sa inyong lahat. It has been an hour. Can you open your microphone? Your ang tawag dyan, video. Yes, Hannah, I'm concerned. Sir, sorry to interrupt, but regarding to Mr. and Mrs. po, clarify ko lang po if may payment po for contestant or for pair po. Kasi po Wala. Okay po. Ang bayad lang natin ay dapat member ka. Okay po. Sige po. Lahat po ng competition natin walang bayad. Ang bayad lang po nila dapat member ka po. So 300 pesos membership fee lang po ang kakailanganin natin. Pero pagdating ng anniversary, may bayad na yon. Like for example, yung participant mo kung kakain, di malamang may bayad na yan, Hana. Magkaiba kasi yung bayad ng registration, magkaiba yung bayad doon sa anniversary fee. Okay po, noted po. Thank you po. Siguro we will finalize that kapag nag-usap na tayo by next Saturday for the anniversary meeting. Oo. Kung magkano ang bayad ng contestant. Kasi anak, we cannot cover for the food Hindi natin kaya. Again, i-highlight natin, walang bayad ang registration, walang bayad ang pagiging contestant. Ang bayad lang po nila ay membership fee na 300 pesos. Kung may registration man, Hana, yun yung bayad sa anniversary. Na ika-calculate namin yung ganyan, ipa-finalize po natin sa susunod na meeting. Alright? Okay po, thank you po. Mga kapatid, pabukas naman ang ating mga camera. Sana all sexy kagaya ni Mama Nelly, nakakainis. Sana all. So may gusto ko patunayan, ma'am, na mataba talaga ako. Ganun din. Ang sexy, nakakainis. Sorry, Sir Jo. Yung gitera lang. Anyway, sige po. Ready? 1, 2, 3. Alright. Thank you mga kapatid. Bye-bye. Ingat po kayo. Hindi ako mahilig sa mahabang meeting. Thank you. Bye-bye. Ma'am Kat, ang daya mo. Hindi ka nag-i-invite sa